Okay, magandang araw mga Marites at mga Tolits. Nandito tayo ngayon sa pinakaunang episode natin ng 2023. Siyempre, maswerte na naman ako dahil napagbigyan tayo ng isa sa Filipino inventor na sobrang proud ako at isa rin siya sa Philippine All-Stars member na tumatumbling-tumbling lang naman ganyan at nagko-compete sa iba't ibang bansa na nagre-represent ng ating bansang Pilipinas. Walang iba, Kix Menzola. Hi guys! What's up? What's up? Yes. Siyempre, ang kanyang page ay... My page is Electrified Moto Vlog. So that's where I show some of my products. So yung andyan yung ECX Moto natin, yung tinidevelop natin na electric car ng Philippines. And plus of course, my previous projects na mga flying hoverboard tsaka flying car. And speaking of flying hoverboard, game ka na ba? Mag-start na tayo ng ating Real Talk. Sige, game. Okay, Real Talk. So, nabanggit mo na yung mga inventions mo before, no? At dahil doon ay naging world record holder ka for the longest flight on an electric flying hoverboard. Tama ba yun? Yes. Ayun. At na-feature na rin po siya ni Supercar Blandy. Tama ba? Yes. Yes. Na ngayon ay may ilan ng million yung views na yun? Oh my gosh. I think 17 plus? Kaya nakaka-proud po talaga, no? Kasi mga Marites at Tolits, hindi araw-araw na meron tayong inventor na Pilipino na talagang mapapansin pa ng taga-ibang bansa. Yeah. Hindi ba? Ayun. So, Real Talk. Ano yung feeling na napapansin ka ng hindi lang ng mga Pilipino? Well, sobrang saya. But in a way, expected ko din siya eh. Kasi when I was doing this project, alam ko isa ako sa mga nauna. So alam ko din na kapag nagawa ko to, I can get attention not just from the Philippines but also from around the world. Dahil nung ginagawa ko to, pinag-aralan ko yung technology development. And alam ko na malaki yung potential nitong ganitong mga negosyo. It started as a hobby, naging profession siya, tapos nun, hanggang sa tinuloy ko na siya hanggang maging trabaho ko na siya. Okay. So when you say naging trabaho mo na siya, Real Talk, kumikita na ba si Kix Menjola sa iyong mga inventions? Okay naman po, kumita naman po. Kasi nung nag-umpisa ako, gumagawa ko ng drones really for the filming industry. So galing sa dancing, nag-start ako mag-filming because anything that's creative na attract ako eh. Anything that will push me to learn something new. Kasi self-taught ako eh, almost on everything from dancing. Galing nga eh. Dancing to filming to innovations, engineering. Talaga nag-aaral lang ako mag-isa. And medyo meron akong talent dun eh sa pag-absorb ng information. Ako yung isa sa mga una na bumubuhat ng mga mabibigat na mga camera along with my partner sa Makati, yung Hexacam Media. So from there, palaki ng palaki yung binibuild ko ng mga drones. And of course, na-curious na tayo na kaya ko kayang makagawa ng malaki na kaya ako buhatin. Doon siya nag-start. Isa sa mga project na ginawa ko is ako yung nag-aerial filming for General Luna. Ilang beses ko pinanood yun. Pag nakita mo yung shot na hinahabol siya ng kabayo, yes. Hinahabol yung shot, tumatakbo yung kabayo, tapos may kuha sa ere. Ako yun. Tapos yung nasa bundok siya, iniikutan, yan. So, yung mga ganung malalaking project, pinagkakatiwala sa akin. Nung time na yun kasi parang na-establish ko talaga yung name ko na na isa sa mga kilala na nag-aerial. So, next question, Real Talk. Sa dami ng mga invention mo, Kix, saan ka pala pinaka-proud? Parang wala akong pinipili eh. I guess, if I have to choose, yung flying car talaga. Kasi yan yung pinaka-nahihirapan ako. Kasi I also did robotics. Gumawa ako ng robot na noong time ng pandemic na nagsasanitize ng mga rooms. Nice. For the hospitals. Mga gaano kalaki to? Maliit lang siya, parang ganitong kalaki yung robot. Ilalagay mo yung UV light, tapos iikot yun sa mga hospital rooms para maglinis. So, kasi yung UV light, instead na nakapwesto lang siya sa isang lugar,
natatamaan niya talaga lahat pag umiikot. So gumawa ako nun. So from there, no, real talk, ang itatanong ko nga is, ano pa nga ba yung mga next na project ni Kix Menjola as a Filipino inventor? So you've mentioned na magkakaroon tayo ng school dito sa Pilipinas. Ano ba to? Parang saan ba to located? Saan mo to plano? Naghahanap pa lang kami ng location. As of now, may mga tao ako na naghahanap sa Laguna. Kasi it has to be somewhere na hindi kami mamumblema sa noise. Because if people will come there every day to fly, which they will, kasi of course bago to, so medyo maingay siya. So gustuhin ko man siya na nasa Manila or nasa hindi pwede kasi so baka ilabas namin siya, pwedeng Bulacan, somewhere dito, or pwedeng Laguna, Batangas, ganun siya. Doon namin siya i-set up. And this will be supported by DOST. So aside sa pagiging dancer, how do you classify it? World-class dancer? Oo, ganun. Kasi World champion you kami. compete, Yeah, Oo. technically. And you were a champion. Nag-champion kami 2006, 2008 sa Las Vegas, representing Philippines. Ito yung World Hip Hop Championships. Tapos noon, nag-champion din kami sa Africa. Nag-champion kami sa New Zealand. So talagang nalibot na namin halos yung mundo. Just with dancing. So majority of the contests and countries na pinupuntahan nyo, talagang nagcha-champion ang Philippine All-Stars. Oh yeah, oo. Shout out. Sana solid ma-meet ko talaga. kayo, no? Guys, if you guys know Mr. Mainit, he's actually one of the he's the lead choreographer for Philippine All-Stars. Galing. Ayan, so hindi masyadong alam ng karamihan yan kasi nakilala nila siya as yung nagba-vlog na yung kay Rendon, yung mga yan, yung sa basketball. Pero he's also the choreographer ng isa din siya sa nagtayo ng Rockstars kung saan galing si Lunyo. Yun. Yan, si Manek, si Lunyo. Yan, lahat yan mga bataan ni Ken Jans yan, guys. And kasama na dyan yung of course, yung Philippine All-Stars. And next question kasi doon, syempre dancer, no? Medyo alam ko yan eh. Parang yan, maraming lumalapit dyan, relate ka dyan, diba? relate. So, ang next question doon, real talk. So, yung mga panahon na yun, totoo ba ng mga dancers? Lapitin ba talaga ng mga chicks to? Actually, totoo talaga eh. Kasi alam naman natin, isa sa pinaka-sexy na trait ng isang lalaki o babae is yung confidence. Yes. And if you're a dancer, umaapaw yan, guys. Talagang sobra-sobra yan. Because ang trabaho mo is you have to step on the stage in front of thousands, hundreds of thousands of people sometimes. Hindi ka pwedeng mahiya, hindi ka pwedeng So, plus, of course, with the movement of dancing, talagang attractive yan sa mga... Sexy eh. Sexy Oo, yung attractive datingan. yan sa lalaki or sa babae. Kaya, totoo talaga yan. Marami kang na-meet. Oo, talagang iba-ibang bansa. Iba-ibang bansa. Natawa siya. Parang may naalala Kung gusto nyo real talk, kasi syempre, kumbaga, hindi naman sila katulad ng Pilipino na mahihain eh. Oo. Sila, diretso. Aggressive sila. Yes, Oo. diretso sila. Bibigyan kanila ng, let's say, Even the women, no? yeah, mostly, kahit women, bibigyan kanila ng paper, like, nakalagay doon yung number ng room nila. Oh my gosh, talaga? Syempre, palimbawa, kami yung nag-champion, nanalo kami. Oh, yes. Di iba-ibang, Sikat. pagdating ng after party niyan, syempre, yung lakad namin, medyo Pogi mo, pogi, napaka-pogi mo. So, yung mga makukuha mo talaga, iba-ibang bansa na o-offeran ka na, chill ka naman sa room namin, chill ka sa... Wow. Kasi isang malaking hotel yun eh, yung pinagagawa sa Red Rock or sa... Iba-iba kung saan sa ginagawa So, eh. lahat kayo naka-check-in dun sa hotel, no? Yeah. Tapos iba't ibang groups, iba't ibang countries, Iba't ibang lahi. ladies. Lahat. Kasi yung lahat. tawa niya, oh. Oo, lahat. Real talk. Siyempre, sa dami ng na-meet mo, meron bang nag-iisang nagpapatibok ng puso ni Kix Menjola ngayon? Meron. Nung kasagsagan ng Philippine All-Stars, madalas kami mag-open sa mga concerts eh. Isa sa mga event na in-open namin is, if you guys are familiar with Century Tuna Buds. Yan yung pinaka mga sexy and healthy na mga kalalakihan at kababaihan. Competition yan. So kami yung nag-opening act 2009. And merong isang girl doon na na nagustuhan ko. She's half Filipina, half German.
nung dun pa lang sa rehearsal nila, nanonood kami, after namin mag-practice, nanonood kami. I even joked dun sa kasama ko si Maya. Sabi ko, magiging girlfriend ko yan. Nakilala ko siya na after party. Siyempre, nung time na yon, dahil siya yung nanalo, ang daming humahabol sa kanya. So ako, nagpakilala lang ako, parang relax lang na na hi, ganyan, congrats, ganun lang. Wala kaming connection na nangyari. Tapos, nag-guest kami sa ASAP, sa ABS. Ang Philippine All-Stars. Philippine All-Stars. Okay. Nag-guest kami. And dun ko siya ulit nakita. And this time, nung nakita ko siya, kinuha ko na yung contact number niya. Sabi ko, oh, I saw you a couple times sa Trinoma. Tiga dito ka ba sa Quezon City? Nalaman ko, tiga Timog siya. Okay, malapit lang. Malapit lang. So sabi ko, oh, can I get your number? Ganyan. Binigay naman niya. Oo, binigay niya. Actually, surprisingly, naalala niya ako. Na doon pa lang sa Boracay. Boracay, naalala niya ako. Sabi niya, you're one of the dancer, di ba? Sabi ko, yeah, I'm Kix. Sabi niya, oh yeah. Sabi niya, tapos nun, medyo may kilig moment. Kasi sabi niya sa akin, you left, you didn't give me your number. So, nag-exchange numbers kami. And then, we had a couple of dates. Tapos, after that, pinursu ko lang. After 1 year, sinagot niya ako. And moving forward, year 2023, kumusta kayo ngayon? year 2023, may anak na kami isa. You're trying to succeed in life. Very normal yung madaming challenges, ups and downs. It's just part of the game. Basta hindi mawawala yung focus mo dun sa ano ba yung gusto mong marating. And, ang isa pang napapansin ko, sa mga napapanood ko, yung iba, pag may narating sila, nakukontento sila. Huwag kayong makontento. After nyo marating yung isang goal, move on to the next one. Move on to the next one, to the next one, to the next one. Keep challenging yourself. Kasi, we have a very short time to live eh. Ang i-goal nyo lagi is something that will challenge you. Kasi, that's our purpose eh. To grow and to grow until we go. You have to just enjoy your journey. Enjoy your journey to your goals. Enjoy and the after you reach journey. that, go for more. Kung kontento ka na, okay din yun. But Repeat, no? Repeat. Oo, ganun Yeah. talaga. Consistency, guys. Tuloy-tuloy. Yung pa, isa sa gift ng mga Pinoy, magaling tayong dumiskarte. At Totoo. Magaling. a very low or minimum na resources, nakakadiskarte tayo. Diyan tayo magaling eh. Diyan, sobrang hanga-hanga ako diyan. I'm very proud to have the Filipino blood dahil magaling ako dumiskarte dahil yan sa dugo natin yan eh. Talagang madiskarte ang mga Pilipino. Alam yan ng buong mundo. And now, I'm actually learning how to make yachts. Uy, kailangan matry ko yan Gusto kong gumawa ng mga solar yacht. Kasi ginagawa na ito ngayon sa ibang bansa, nililibot nila yung buong mundo using solar boats. Kasi yung mga boat kasi talagang exposed sa sun yan. So perfect yan, nakabitan ng solar. Nice. So, abangan nyo na yan. Oo, For sure, inaaral ko i-picture yan. yan sa motor ni Juan. Di ba? Baka nasa dagat na tayo kapag ginawa natin saya yan. nun. Inaaral ko yan ngayon, kasabayan ng mga ibang projects ko with the hoverboard school, with the ECX Moto. Next question, real talk. Kung ikukumpas ko ang aking kamay at mapupunta ka sa isang lugar, panahon, or pangyayari, could be from the past or in the future, ano kaya ito at bakit? It will be the moment na nag-arrive ako sa Canada just few months ago. Ang reason kasi nun is wala akong balak mag-anak eh. Wala akong balak mag-anak. And one of the reason for that is I grew up seeing my friends na nahirapan sila starting nung nag-anak sila. Hindi na sila makapagsayaw, hindi na sila May challenges pag may baby na. Oo, sobra. So nakita ko yan growing up. So when I was planning my life, linado ko talaga yung buhay ko eh. Sabi ko, besides sa hindi ako magbibisyo, magpapaka-active ako, paalagaan ko yung sarili ko, hindi ako mag-aanak. Dahil That was the plan. That was the plan. Parang hindi para sa akin eh. Kasi inaalagaan ko naman yung mga pamangkin ko. Parang okay na ako doon. Siya lang yung unang babae na sinabi ko sa sarili ko na if ever man mag-aanak ako, if ever consider ko mag-anak, it will be with her. And I told her that. So, yun. Kaya nung time na nagka-baby kami, iba yung of course, nandun talaga yung feeling na kakaiba talaga pag nagkaanak ka na. Kaya nung time na nahiwalay ako, it was very hard for me. When I was doing the flying car,
nakaka-depress. I went through depression with that lahat. Yun yung isa sa mga mabibigat na challenge, yung mahiwalay ako sa anak ko. Isa din yung sa sabi ko kaya ayoko mag-anak eh. Di ba? Kasi pag nahiwalay ka, parang ang hirap. Eh, wala akong choice with the pandemic. Talagang lahat tayo na-shock eh. Kakaibang experience talaga yung pandemic na yun eh. So, if I am to go back, I will always go back to that moment na nakita ko ulit yung anak ko. That's why I'm very excited for April, pagpunta ko doon. Tapos, masaya naman ako na kahit magkahiwalay kami, masaya ako because I know he's in a, he's happy there. Kasama niya yung lolo't lola niya, nandun ang mami niya. Sino yung gusto mo na ma-hot seat din sa ating show? So, sino kaya ito? I nominate... Ako, of course, I nominate Mr. Mainit, Ken Johns. Ayan, gusto ko mag-guest ka dito. Makaka-relate ka and continuation na rin to nung sa akin. Kasi kung pinag-uusapan natin ng Philippine All-Stars, mamimit nyo yung May mga itatanong din ako sa kanya. Mamimit nyo yung head choreographer ng Philippine All-Stars. Ayan, si Ken Johns. Ken Johns. Madaming mga hindi nakakaalam yan, pero siya ang namin, head choreographer namin nung nagko-compete kami. At si Ken Johns ang nagtutulong sa inyo para makondisyon talaga kayo. Yes, ang galing. Well, I hope to see you. Nag-agree naman na siya before pero yung schedule na lang Pupunta talaga yan, kailangan natin Ken. ayusin. Pupunta dito I'll yan. see you very soon. Ayan. And then, meron ka bang mga gustong pasalamatan, family or friends, sponsors? Of course, thank you sa Real Talk Thank with you Porsche. din. Talagang it's refreshing kasi masarap din yung binabalikan mo yung mga pinagdaanan mo. Because I'm very focused on my future eh. But it's a nice change na mabalikan ko yung pinagdaanan ko and it makes me appreciate kung nasan ako ngayon. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag Yes. tayong titigil mga marites at mga tolits. Tama. Dahil dyan, maraming salamat sa Thank you. oras na binigay mo sa amin ngayon at bumiyahe ka pa talaga papunta dito sa Juan Moto Avenue. Oo, syempre. Guys, visit kayo dito. Napakaganda ng store. Sobra. Thank you. Yun. Sobra. Of course, support his page. Electrified Motovlog. And very interesting talaga ang mga topics at videos na makikita nyo talagang nagva-viral. And of course, syempre, support Real Talk with Porsche. Pasensya na po na medyo matagal tayong Follow, guys. posting. Yes, please follow. Baka magkaroon na rin tayo ng YouTube, no? Medyo busy-busy Oh, wow, lang. congrats. Yes, kasi Go. busy lang dahil tinayo nga natin ang Juan Moto Avenue. Sulit naman. Yes, Yun naman sulit. gano'ng kaganda to. So parang 1 month akong walang posting. Sulit so, naman. Kicks Menjola is the first for 2023. So thank you Wow. so much again. Yan. Sana Thank swertehin, you. sana swertehin. Thank you, bro. Yan. Yay!